Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Mga kapatid, pasensya na po kayo, ngayon lang po ako ulit nakapag-vlog. Kasi sumakit po yung kamay ko, nagkaroon ng problema itong kamay ko. Sumakit siya, namaga, nagkaroon siya ng sprain. Tapos nagkaroon pa siya ng arthritis, namaga siya, sumakit siya. Ilang buwan ko nang iniinda tong sakit ng kamay ko, kaya hindi po ako nakapaggawa ng video sa ngayon. And pasensya na rin po sa mga gusto magpagawa sa akin, hindi ko talaga rin mapagbigyan kasi talagang masakit yung kamay ko, kahit nga po screwdriver hindi ko makaya. Ayun, pasensya na po kayo mga kapatid. Ang information po na gusto kong i-share sa inyo mga kapatid ngayon ay ano po ba yung pagkakaiba ng maayos na bimetal vacuum switching bulb na 3 ports na yellow na pang 2E versus po sa yung non-working bimetal vacuum switch. Ayan, kasi po para magkaroon kayo ng idea, halimbawa gusto nyo bumili, napaka-talamak pa naman po ng bentahan nito, yung ganito, lalo na yung ganyan, yung mga brand new or surplus, brand new na nga pero hindi naman gumagana. Ayan, may nagawa na nga po ako ng video, nagtest ako ng isang bimetal vacuum switching bulb na yellow. Kaya kita nyo, brand new po siya pero hindi siya gumagana. Sayang po yung pera nyo. Ayan, para ma-warn ko po kayo mga kapatid, at saka sana para matigil na yung talamak na bentahan ng ganyang brand new nga, hindi naman gumagana, kaya naman may surplus, hindi naman gumagana. At least may inform ko po kayo mga kapatid kung ano po ba yung ine-expect nyo sa isang maayos na bimetal vacuum switching bulb na 3 ports and na naka-color code na yellow. Ganito po yung itsura ng bimetal vacuum switch. Ayan, ganyan siya. 3 ports. Ayan. Ganyan po yung nabibili sa Lazada at saka sa Shopee. Ang mahal pa naman yan. Ayan. Ganyan siya mga kapatid. Yan, ganyan siya. Ang function po ng ating bimetal vacuum switch mga kapatid is only for cold start po mga kapatid. Bali mangyayari siya po yung dahilan kung bakit nagiging fully automatic yung ating cold start system. Yung automatic po na nag-o-open yung inyong choke valve. Siya po yung nagkokos ng full automation ng ating cold start system. Ngayon po mga kapatid, kung ang inyong mga cold start system halimbawa fully warmed up na, hindi pa rin nag-o-open yung choke valve, tapos kailangan nyo pang apakan na ganun, apakan nyo yung gas pedal para maging 800 RPM ang inyong idling, sa malamang po mga kapatid, sira po yung inyong bimetal vacuum switch. Yung ating pong BBSB, kita nyo may screw siya, nakascrew po siya sa intake manifold, and then sa loob po niya meron po siyang bimetal. Ito pong part na to, nakatubog po yun sa coolant. Kaya po pag ito po pagka patay po yung ating makina, malamig po yung coolant, naka-close po yung mga ports niyan. Ngayon po mga kapatid, pag yan po ay nainitan po yung part na to ng coolant, I think mga 65 degrees centigrade. Ito po yung ito po yung normally closed ito. Yan. Normally closed ito. Pag nainitan po siya, pag umabot na ng mga, estimate ko nasa 3 to 4 minutes, pag nainitan siya,
mga araw na ho yun, 65 degrees centigrade, mag-o-open na to. Ayun, magkakaroon na ng vacuum signal papunta doon sa ating choke breaker. Ang binibigyan po nito ng vacuum signals is si choke breaker. Ayan, saka pa lang siya magkakaroon ng vacuum signal, saka pa lang siya hihila yung ating choke breaker. Yun. Kaya nagkakaroon ng full automation ng ating cold start system. Kaya po mga kapatid nyo nga, pagka nangyayari, makikita nyo na sira ito. Pag nakita nyo na nakaangat na agad si choke breaker ng ating fast idle system, dapat po kasi nakaganon muna habang malamig pa yung coolant o malamig pa yung makina. And pag nagbigay na to ng vacuum signal dito, saka lang siya hihila. Kaya makikita nyo na bumubuka yung kanyang choke valve. Yun po mga kapatid ang default setting po ng ating carburetor. Dapat po yan fully automatic nag-o-open sa cold start yung choke valve ng carburetor. Hindi yung aapakan mo yung pag naka-normal operating temperature na, aapak sa gas pedal ng dalawa, saka lang bibitaw yung yung fast idle cam para umopen yung choke valve. Maganda po mga kapatid, mapanoorin nyo po itong video nito pagkatapos yung panoorin itong ating video for today, para ma-compare nyo yung kung ano ba yung magandang BBSB. Ang magandang BBSB mga kapatid, ito po ay normally closed. Yan. Ito po ay normally open, normally open. Ibig sabihin, pag ito po nilagyan nyo ng hose, hihipan nyo o higupin nyo, walang dapat positive pressure o negative pressure dito. Yan. Diyan sa port na yan. May ko po compare mo muna dito sa bago na to, yung mga bago na na sinasabi ko mga defective. Ito po mga kapatid, ito. Bali, paano ba yan? Ito. Yung ganitong port nila mga kapatid, ito yung normally close sa kanya. Ito, normally open. Malingan din nga Ano nga pala to naka-stack up siya. Naka-stack up close. Yan, ganyan po yung mga brand new. O kaya baka may mabili ko yung surplus, ganun din. Baka stack up tong port na to. Ito nga po pala mga kapatid, dito, itong part na to, itong port na to, normally close po yan. So dito po natin ikakabit yung vacuum source. Yan, dyan nyo po lalagay kung saan meron pong manifold vacuum. Ito naman po yung port na to, dito nyo naman i-connect yung papunta sa ating choke breaker, pupunta sa choke breaker ng fast idle system. Bago ito naman po mga kapatid, itong isang to, vent po yan. Pupunta sa air cleaner, kasi vent nga lang po ito Yan. Pupunta yung sa air cleaner. Yan po yung maayos na BBSB. And pangalawa mga kapatid, hindi lang po dapat malaman natin kung alin dyan yung normally close and normally open. Pangalawa, dapat natin malaman kung ano yung time na mag-o-open siya. And ano po yung temperature na mag-o-open siya. Yung mga maayos na VVSB mga kapatid, mag-o-open po yan dapat mga 3 to 4 minutes. And then after 3 to 4 minutes, dapat nasa mga 65 degrees centigrade na po yung temperature, o kaya 60 degrees. Mag-o-open na po itong port na ito. At pag nag-open po yung mga kapatid, makikita po ninyo at talagang automatic na mag-o-open yung inyong choke valve. Ito naman pong BBSB nito na meron pong factory defect o defective po siya. Aba, tinubog nyo na nga sa kumukulong tubig, boiling water na nga tinubog kong ganyan, talagang hindi pa rin nag-open ito yung kanyang
normally closed na port, nako, boiling, kumukulong tubig na, ayaw pa rin mag tinubig ko ng matagal, ayaw pa rin mag-open. Mga kapatid, alam niyo naman po ang boiling water is already tantamount to overheating conditions na yun bago hindi pa rin mag-open. Alam niyo naman, mag-research po kayo. Ang talagang isang way para ma-test itong ating BBSB is tubog niyo sa sa tubig, sa mainit na tubig. And dapat yung isang port doon na normally closed, pagka cold, dapat pagka nainitan, mag-o-open siya. Ang frequently asked po sa akin mga kapatid na question is paano pa pag mga putol-putol na ganyan siya, pwede pa ba siyang i-repair, ganon. Kagaya ito, putol na to, nilagyan ng epoxy. Ang ma-advise ko mga kapatid is maghanap na lang kayo ng isang buo talaga, hindi yung kagaya ng ganito na repair. Mayroon po kasi baka mayroon pong vacuum leak, baka pagmulan pa siya ng vacuum leak, magkaroon po ng problema yung inyong makina. Another question na palagi tinatanong sa akin ng mga kapatid, ano daw po bang pwedeng pamalit dito? Yung kagaya na sa akin, dahil sira ngayon ganito, kung ginamit ko pang 4K, try nyo din po yung bimetal na para sa sa multicab, pang multicab yung para sa EGR. I think pwede po siya kasi nag-o-open po yung EGR, tsaka nagkakaroon ng vacuum signal yung EGR nyo. Nakita ko sa isang video mga 3 to 4 minutes I think pwede po din yon. And kung pwede ba yung yung tawag dito, yung TVSB ng pang 4AF, I think po okay po siya, po pwede yung may maraming ports. It may either 4 or 5 ports ata yun, yung mahaba na pwede po siya. Basta alam niyo yung niya, basta mag-open siya ng mga 3 to 4 minutes. Pwede siya, pero pag hindi siya po pwede. Another frequently asked question po sa akin pwede po ba yung 2 ports na para sa advancer? Yun ang tanong sa akin. Ang sagot ko naman, hindi po pwede. Kasi yun nga po mga kapatid, color coded yan. Kaya nga meron siyang yellow, may purple, may brown. Meron po kasi color coded siya, meron po siyang talagang oras, minuto o segundo para mag-open. Ito po kasi 3 to 4 minutes bago mag-open yung vacuum port. Yung sa kung napanood niyo yung isang video ko, yung sa bimetal vacuum switch naman ng sa vacuum advancer, nag-open po siya mga 1 minute. After 1 minute nag-open siya. So hindi po pwede. Hindi talaga siya po pwede. Dapat yung ganito yung ikabit nyo, o yung kagaya nung ginagamit ko pang 4K, pero nag-open siya within 3 to 4 minutes. Mga kapatid, sa dami po ng mga nagawa ko na Toyota Corolla na mayroong 2 engine, siguro sabihin na natin mga 40 na 2 engines na nagawa ko, iisa pa lang po yung nagawa ko na napagana ko yung yellow na 3 ports na BBSB. Talagang nag-o-open po siya mga kapatid. Taga-Bataan po yun, yung nagawa ko yun. Unfortunately nga lang po hindi ko nakuha na ng video. Pero yan talaga mga kapatid. Ibig sabihin po nun, dahil sa kahit papaano may napagana akong isa, talagang pong yung yellow na BBSB na yan, para po sa cold start yan. And i-share ko na rin po yung experience ng isang kaibigan ko na mechanic, si Sir Dennis Mendoza, sa nagawa niya na sabihin niya natin na 50
na Toyota Corolla na with 2 engines, wala pa po siya napagana ni isa na ganyan, lalo-lalo na yung mga bago na BBSB, pinilitan nilang bagong BBSB, hindi rin talaga gumagana. So maswerte pa pala ako kahit papaano ako meron akong isa na napagana na yellow na original po siya, original na nakakabit sa Toyota Corolla niya. Ayan. Yun, napagana ko talaga, nag-o-open automatically yung choke valve. And kung hindi ako nung nagkakamali, alam ko po yung ano niyan yung from models from 1996 up to 2000. Ayun, doon po may problema yung nagkaroon ng problema yung mga BBSB na yellow. From 95 below, meron pa doon gumagana yung kanilang BBSB na dilaw. Hanggang dito na lang po mga kapatid ang aking video for today. Sana po nagustuhan nyo po ang aking video. At sana po ingat po kayo sa mga gusto pong bumili ng ganitong bimetal vacuum switch. Abangan nyo po yung susunod ko na video. Magte-test po tayo ng ganitong bimetal vacuum switch na 3 ports na working. Yan, abangan nyo po yung mga kapatid. And ano pa masasabi ko? Ito po si Kuya Makel saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.